Hello guys! Hello Gemini! Welcome Gemini! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Gemini friends natin na nanonood. Okay, thank you. Gemini, oh! Okay, kunin natin yung first card mo. Alamin natin Gemini kung ano ang messages, vibration, energy para sa linggong ito. December 11. Okay, 3 of winter. Okay, 7 of autumn and 3 of winter. Okay. If ever man na marami kang inaalala, Gemini, marami kang problema na iniisip, or marami kang mga negative thoughts, or pwedeng hindi ka mapakali. Ang dami-dami mong nag-overthink ka, hindi mo alam kung ano yung bakit ka nag-overthink, hindi mo rin alam kung bakit ito naiisip mo. Have patience and don't worry. Okay? Take time to rest and plan your next step. So, yung planning natin dito, yung pagpaplano, siguro isa din to sa rason kung bakit ka masyadong nag-iisip. Okay? So, dito sinasabi na if may money ka, gusto mong magnegosyo, or gusto mong mag-invest, make sure na pag-isipan mo daw ng mabuti. Okay? Next is 3 of winter. Reach out to others for comfort and love. So, dito sinasabi ng barahan na may iba sa inyo dito na malungkot. 'Di ba? Nakaharap kayo sa pintuan or sa window. Or parang sinasabi ng barahan na medyo nai-stress yung iba. Malungkot kayo eh. Nakatingin kayo sa kawalan. Reach out to others. Okay? Pwede kang mag-reach out sa ibang tao. Pwede kang makipag-usap sa mga tao sa paligid mo, makipagkaibigan, para malibang ka. Kasi parang ang nakikita natin dito, medyo sad ka, disappointed, and hindi ka kontento. Okay, Queen of Pentacles. Ang nakikita natin dito, isa sa dahilan kung bakit malungkot ka, is dahil gusto mong mahawakan na yung pera. Kung makikita mo to, ito ay nagsasabi na may pera ka siguro, pero gusto mong mas dumami pa yung pera mo. Parang ganon. So, ang dahilan kung bakit hindi kayo masaya, dahil gusto yung madaliin yung success. Gusto yung mahawakan yung pera. Parang impatient kayo eh. 'Di ba? Kaya sinasabi na have patience and don't worry. Pwedeng nag-invest ka, tapos nag-iisip ka kung baka malugi ka or ganito ganyan. Or nag-iisip ka kung ano ba yung magandang ninegosyo, or ano ba yung magandang gawin. Parang ganon. 10 of Pentacles. Wow. So, may mga inheritance dito. Pwedeng may money, lump sum ng money. May magbebenta ng kanilang alahas, ang kanilang mga ari-arian. Parang ganon. Or pwedeng yun, nagbebenta ka siguro ng mga lupa or kung ano pa man, bahay, kung ano pa man, sasakyan. So, meron ditong inheritance na sinasabi ang baraha. Okay? Queen of Pentacles. Pwedeng mahawakan mo yung pera, pero hindi pa sa ngayon. Parang may bala kang ibenta na pag-aari ng pamilya. Okay, 4 of Swords. Sinasabi ng baraha sa'yo na ang kailangan mo daw sa linggong ito is peace and harmony, sleep, kasi masyado kang pagod. Ang isip mo ay sobrang pagod. Pagod na pagod yung isip mo eh. High Priest, sinasabi siya ng High Priest na yan na kailangan mo ng katahimikan. Sumunod tayo sa sinasabi ng ating intuition, ng ating intuition, and at the same time, patahimikin mo yung isip mo. Kasi kung makikita mo to na 7 of Autumn, isip ka ng isip. Hindi mo alam kung bakit ka nag-iisip. May mga taong ganun eh, 'di ba? Na matutulog na lang, nag-iisip sila. Kung ano-anong naiisip nila, parang ganun. So, parang ikaw yan. Kailangan mo daw na patahimikan ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong katawan. 4 of Swords, if ever na may masamang pakiramdam, nalulungkot, pahinga. Walang masama magpahinga, guys. Okay? Okay.
Okay, Magician. Ang galing. Magician, King of Pentacles, Chariot. Dalawa yung major arcana mo. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na aapo yung cups mo, magiging masaya ka. Within the week, magiging masaya ka kasi may good news dito eh. It's either may new relationship na magsisimula, new connection, new work, or pwedeng yung travel. Pwedeng yun, yung masaya ka. Kasi yung travel na ini-expect mo, or pwedeng sasakyan, or pwedeng yung pera, ay isang magic siya na pwedeng dumating sa'yo sa linggong ito. So, yung, kung ano man itong ina-anticipate mo, ay posibleng dumating sa'yo. Okay? Nakikita natin yung victory and success. Ito ay victory and success yung Chariot. Kasi parang sinasabi na kung nagmamadali ka daw na makuha yung success mo, talagang mangyayari yan. Pero, ihanda mo yung sarili mo sa mga possibilities. Kasi pag masyado kang mag-expect, pwede kang ma-disappoint. Okay? Travel. Nakikita ko sir dito, naghahanda ka ng paglalakbay. May travel kang gagawin, Gemini. Pwedeng ikaw ay OFW. Confirmation siya. Pwedeng matagal na itong nahang na travel. So, matutuloy na siya sa ngayon. And at the same time, pwedeng OFW to. Medyo natenga siya sa Pilipinas ng mga ilang buwan. And this December, especially this week, ay naghahanda na siya para sa kanyang travel. So, pwedeng nagpapak na siya ng mga bags niya. And handang-handa na siya sa pagta-travel niya. Okay? Or pwedeng yung iba lilipat ng bahay. Or yung iba is magta-travel talaga sila para makapag-ipon ng pera. Parang ganun. May mga chismis. May balita dito. Pwedeng may malaman kang balita tungkol sa ex mo. Pwedeng yung ex mo ay malaman mo na kung ano yung nangyayari sa kanya. Or ang tawag dito? Kung lalaki ka, mga lalaki to, lalaking message, like, kung kasali ka sa mga fraternities, or kung ano pa man, pwedeng makatanggap ka ng chismis. Dalawa yung high priest mo, high priest and high priestess. Sinasabi ng barahan na maraming hidden messages, or pwedeng may mga secret conversation tayo sa ating messenger na kailangan mong alisin kasi kung ito ay secret, pwede kang mabuko ng iyong relationship. Or pwedeng iwasan mo yon. Yun yung sinasabi ko sa dalawa eh. Ibig sabihin, iwasan natin yung mga secrets. Iwasan natin yung palaging may tinatago tayo. Kasi pag palagi tayong may tinatago, walang freedom yun eh. Kasi anytime takot ka, every time na natatakot ka, baka mabuko ka, baka mabunyag. So, yun ang sinasabi ng baraha dito. Ito siya, diba? Okay? Or pwedeng ang barahan to na dalawa is parang may chismis ka, isang sekreto na posibleng malantad, malaman mo sa linggong ito. Okay, thank you guys. Bye!